Parang haba yata ng biyahe natin, kuya. May masakyan pa kaya tayo pagdating natin doon sa poblasyon? Baka naman pagdating natin doon, maglalakad lang tayo. Haggard tayo nun, brother. Ikaw talaga, oo. Sana meron pa. Meron din naman mga tricycle na bumabiyahe doon. Teka, sino ba yung mga nakaharang na yan sa kalsada? Masyado ng gabi para magprotesta sa ganitong lugar, ha? Mag-iingat ka, Sunny. Baka mga rebelde yan. Ihanda mo sarili mo. Kuya, wala naman sila mga armas, ha? Tsaka, bakit kakaiba yata itsura ng mga yan? Tingnan mo, oh. Ang tatangkad na tao, oh. Sunny, lumayo ka sa bintana. Ibang kutob ko sa mga yan. Sino sa inyo ang mahilig magbakasyon? Ano ang gagawin nyo kung sakaling isa kang bakasyonista na nahaharap sa mga taong hindi ordinaryo? Mga taong may kakaibang katauhan. Kayanin mo kaya ang makaharap sila? Dahil yan mismo ang nangyari sa amin noon. Kaya kung gusto mong malaman kung ano talaga ang nangyari sa karanasang kong yun, pakinggan mo ito hanggang dulo. Isang mapayapang araw sa inyo, Sir Marvin, at sa lahat ng tagapakinig ng CTO Pangi. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sun. Sa kasalukuyan, ako ay isang retiradong sundalo na. Pero bago ko simulan ang kwento ko, gusto ko lamang munang sabihin na pagpasensyahan niyo na at hindi ako ganun kagaling magkwento. Pero sana ay magustuhan niyo pa rin ito. Ang karanasan pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung ako ay 25 anyos pa lang nang kami ay magbakasyon ng kapatid kong pulis sa isang bayan sa Negros. Wala kaming kaalam-alam na ang inaasahan naming masaya sanang bakasyon ay mauuwi pala sa isang trahedya. Ang trahedyang tumatak sa aming mga isip at alaala hanggang sa mga panahong ito. Sinagpang na ang driver! Bubulusog tayo sa bangin! Kumapit kayo! Sunny, bilisan mo! Puntahan mong Manibela! May humila sa driver palabas! Kumapit kayo! Huwag kayong magpapanik! Kumapit lang! Preno! Sunny, preno mo! Alam ko! Huwag mo ako sigawan! Magkatalikod lang naman tayo, ah! Pumapasok na sila! Sa bintana sila dumadaan, Diyos ko! Ano bang mga nilalang yan? Barilin mo na! Unahin mo na itong isang to! Kagatin na ako! Sir Marvin, nakasakay pa lang kami noon sa bus papunta sa destinasyon namin, pero ibang klaseng sitwasyon agad ang sumalubong sa amin. Isang grupo ng mga hindi maipaliwanag na nilalang ang sumugod sa aming sinasakyan, dahilan para magpanik agad ang lahat ng mga pasahero. Mabuti na lamang at parehong naging mabilis ang pagkilos at pag-iisip namin ng kapatid ko sa sitwasyon ng mga sandaling yun, kahit hindi pa namin lubos na naiintindihan kung ano ang nangyayari. Ang buong akala ko talaga noon sinugod na kami ng mga rebelde, pero alam kong may kakaiba sa mga kalabang humarang sa amin ng mga sandaling yun. Sa diin ng tapak ko sa preno ay pumahalang ang bus sa malaking bato sa gilid ng kalsada. Kaya nabasag ang mga salamin ng bintana sa lakas ng hampas nito, Sir Marvin. Pero nagulat ako sa bilis ng pagkilos ng mga kalaban naming hindi ko pa alam noon kung ano bang klaseng mga nilalang. Nabaril namin ni Kuya ang ilan sa mga ito. Pero halos maubos na ang bala ng baril ko, ngunit patuloy pa rin ang pag-atake nila. Tinulungan namin ang iba pang mga kapwa namin pasahero na makaalis sa loob ng sasakyan. Siguro dahil natural na sa amin ang magsilbi at magprotekta sa iba. Kaya hindi namin nagawa ng kapatid ko noon na basta na lang sila iwan at pabayaan. Ang mga nakalabas na pasahero ay nagtakbuhan sa masukal na gubat upang makatakas. Bilisan nyo! Haya na sila! Takbo! Takbo kayo! Bilis! Bilisan nyo! Dito!
Bilis! Ha? Dito kayo, bilis! Saan na napunta mga yon? Sunny! Sunny, nasan ka? Kuya! Andito ako! Ang dilim naman kasi dito eh. Pero yung mga mahabol sa atin, parang ang lilinaw ng mga mata. Sa tingin ko, kuya, hindi basta rebelde mga yun. Mga aswang yun! Ano ka mo? Aswang? Paano naman mangyayari yon? May aswang pa ba sa panahon ngayon? Hindi pa ba sapat ang ebidensya sa'yo? Ang mga umahabol sa atin na yun, mga aswang yun, kuya. Sigurado. Ha? Kuya, sa likod mo! Sunny, mag-iingat ka! Huwag kang umatras! May bangin dyan sa... Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari, Sir Marvin. Hindi ko na malaya na nakarating na pala kami sa isang bangin sa loob ng gubat. Nang makita kong may mga aswang nang nakasunod sa likuran ni Kuya Jaime, hindi ko sinasadyang mapaatras. At dahil doon ay hindi ko na malayang bangin na pala ang nasa likuran ko. Nahulog ako doon, Sir Marvin, at naramdaman ko pa ang pagtama ng katawan ko sa mga bato. Sa huling bagsak ko ay nakaramdam na ako ng panlalabo ng paningin hanggang sa mawalan na ako ng malay. Yun ang huling alaalang natatandaan ko bago ako muling maalimpungatan. Dumadalas yata ang pag-atake nila. Nung nakaraang gabi sa kabilang bayan sila, hindi pa. Ngayon ay dito naman. Mga kasama! Kumalat kayo! Siya sa atin ang buong paligid! Baka merong nakaligtas sa pasahero kagabi! May mga dumadating yatang... Parang may nagsasalita dito sa... Ha! Dito! Dito sa batuhan! May isang buhay dito! Huwag! Huwag kayong lalapit! Huwag kang matakot! Ako si Kapitana Lucia. Mga tanod ng barangay ang mga kasama ko. Ligtas ka na! Rico, ang sakit ng katawan ko. Salamat po. Mga kasama! Tulungan natin siya makatayo! Kapitana, kuya ko po. Nakita niyo rin po ba yung kuya ko? Kuya mo, may kasama ka pa? Marami na kaming nadala sa itaas. Nasa kalsada sila. Tingnan mo na lang kung kasama sa mga nandun ng kuya mo. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang inaakay ako ng mga barangay tanod ni Kapitana Lucia upang makarating sa itaas ng matarik na bangin na kinahulugang ko, Sir Marvin. Hilam ng luha ang aking mga mata nang makita ko ang mga bangkay na naroon. Nakakagimbal ang kanilang mga sinapit. Ang iba ay halos hindi na makilala dahil sa mga sugat sa muka. Dinukot ang kanilang puso at wakwak ang mga tiyan. Nanginginig ang buo kong katawan dahil sa sinapit ng mga biktima. Wala si Kuya Jaime sa mga nakapilang bangkay doon, kaya nabuhayan ako ng pag-asa. Panalangin ko sa Diyos na sana nakatakas din si Kuya. Anong lugar po pa ito, Kapitana? Nandito ka sa Victoria, iho. Anong pangalan mo? Ako po si Sunny. Nasaan na kaya ang kuya ko? Nasuyod na namin ang buong paligid na binagsakan ng sinasakyan yung bus kagabi. Pero wala na kaming natagpo ang buhay. Maliban sa'yo. Taga saan ka, iho? Taga Cavite po. Pupunta po kami ng kuya ko sa lolo namin. Wala po siya sa mga bangkay na nandito eh. Sana'y buhay siya. Sana lang hindi siya ginawang panghimagas ng mga umatake sa amin kagabi. Sana nga, Sunny. Kung alam mo ang pupuntahan mo at malapit lang naman dito yon, pwede ka namin ihatid doon. Opo, alam ko po. Salamat. Sana makita pa ang kapatid ko. May kutob akong buhay pa siya. Nai-report na namin sa pulisya ang nangyari kagabi. Parating na sila.
Ipagpapatuloy nilang pagsisiyasat dito para na rin maisaayos na ang mga bangkay. Ito po ang address ni Lolo. Pagpasensyahan nyo na lang ang sulat ng kuya ko. Hindi naman doktor yun pero ang pangit ng sulat niya. Ha? Apo ka ni Mang Arcadio? Kilala ko ang lolo mo. Alam ko kung saan siya nakatira. Ligtas ka doon sa lolo mo, Sunny. Pero, mag-iingat ka pa rin. Habang nasa biyahe kami ay maraming kwento at babala si Kapitana sa akin. Ayon kay Kapitana Lucia, pumupunta ang mga aswang sa mga katabing bayan upang makakain. Kung hindi mo pa nararanasan, mahirap paniwalaan. Pero kami mismo ng kuya ko ay saksi na totoo ang mga sinasabing iyon ni Kapitana Sir Marvin. Nang marating namin ang bahay ni Lolo ay gumaan na ang pakiramdam ko kahit na masakit pa ang katawan ko. Salamat sa Diyos at hindi ako nabagok o nagtamo ng mas malalang mga pinsala sa katawan. Nasa gitna ng malawak na taniman ng mangga ang bahay ni Lolo. Simpleng konkreto ito, na bawat bintana ay may grills maging ang pinto. Mula nang pumanaw ang lola namin ay nag-iisa na lang siyang nakatira doon. Sabik si Lolo sa amin, kaya mahigpit na yakap ang isinalubong niya sa akin. Alam kong hinahanap niya si Kuya Jaime kahit hindi siya nagsasalita. Nakita ko kasi na hinihintay niyang bumaba si Kuya mula sa jeep na sinakyan namin. Nagtaka siya sa itsura ko dahil sa mga galos ko sa braso at muka. Ipinaliwanag ko na lang kay Lolo Arcadio ang mga nangyari. At dahil doon, nakita ko ang galit sa kanyang muka. Ipinangako ni Kapitana na magbibigay siya ng balita tungkol kay Kuya Jaime kapag natagpuan ito. Nagpaalam silang uuwi na habang may sikat pa ang araw para makabalik sila sa Victoria bago dumilim. Magpahinga ka na muna. Kukuha ko ng mga dahon ng kamyas at suha para mailaga ng may paligo mo. Para mawala ang pananakit ng iyong katawan. Sige ho, Lolo. Pwedeng kumain po muna. Nagugutom na po kasi ako, Lo. Oh, sige. Kumakain ka ba ng nilagang okra at talong? Tsaka burong isda? Opo. Hindi po ako maselan sa pagkain, Lo. Kahit nga po hilaw na okra, kinakain ko eh. Maloko kang bata ka. Ay sige, kumain ka na. Magpahinga ka pagkatapos. At may gagawin lang ako sa labas. Yes, sir. Mabilis na lumipas sa mga araw. Sa tuwing maliligo ako, kung ano-anong mga nilagang dahon ang nakahalo sa tubig. Maging sa aking mga iniinom ay may mga herbal na ibinibigay si Lolo. Mabilis naman akong nakabawi ng lakas, Sir Marvin. 5 araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang engkwentro namin ni Kuya sa mga aswang. Ngunit wala pa ring balita tungkol sa kanya. Ipinakita ni Lolo sa akin ang mga sandata niyang pamuksa sa mga aswang. Meron siyang buntot ng pagi. Ang kanyang itak daw ay benditado. Tiniringtas ng mga bawang at asin na nakalagay sa isang bag. Iniisip kong mabuti kung totoong makakapuksa ba ng aswang ang mga ito. Nang araw na yon, habang nagluluto ng aming hapunan si Lolo Arcadio, nililinis ko ang aking baril sa papag na yari sa kawayan. Pilit kong binabalikan ang mga sandali kung paano kami nagkahiwalay ni Kuya. Sana ay hindi na lang ako lumayo sa kanya para hindi kami nagkahiwalay. Nasa ganun akong pag-iisip noon nang may narinig akong mga yabag sa labas ng bahay. Tumayo ako at lumapit sa dingding. Lumapit ako kay Lolo Arcadio na nasa kusina. Lolo, parang may mga tao po sa labas ng bahay. Parang umiikot sila sa paligid. Alam ko, Apo.
Kanina pa sila dyan at naghihintay lamang sila ng pagkakataon upang makapasok dito. Itignan ko po kung sino, Lolo. Baka si Kuya Jaime na yun eh. Baka may kasama lang ng mga katropa niya dito. Kalmahin mo ang iyong sarili. Humanda ka lang. At may tamang tempo ng pagharap sa hindi mga ordinaryong kalaban. Oh, ano pong ibig niyo sabihin? Hindi mga tao yung umaaligid sa atin, Lo? Oo. Kaya kailangan handa at tiyak ang bawat kilos mo, Apo. Yan bang baril mo service firearms o personal weapon? Personal weapon po, Lo. May lisensya po yan sa akin. Mainam. Huwag kang mag-aaksaya ng bala. Kailangan bawat bala ay tumama sa kanilang puso o sa ulo. Naroon ang kanilang kahinaan. Hayaan lang natin silang umikot ng umikot sa labas. Kapag nainis sila, pati sa yero aakyat yan. Doon tayo lalabas dahil kapag gigil sila, kapag gutom, mas mabilis silang puksain dahil agresibo. Kinuha ni Lolo Arcadio ang kanyang mga buntot pagi sa baul na nasa ilalim ng kanyang papag na kawayan, Sir Marvin. Ihinagis niya sa akin ang isa at isinuksok niya ang isa sa kanyang likod. Habang sa baywang naman ang itak. Hindi ko alam kung ano ang mga umaaligid sa labas ng bahay ni Lolo. Ngunit sa aking pakiramdam ay marami sila. Ang mga yabag nila ay nagbibigay sa akin ng kaba. Ang kakaibang mga kaluskos ay nagpapatayo sa aking mga buhok sa katawan. Sanay naman ako sa labanan. Ngunit kinakabahan ako ng mga sandaling yun. Siguro dahil hindi ordinaryo ang makakalaban namin. Dahan-dahang binuksan ni Lolo Arcadio ang pintuan at nakita naming meron nang nag-aabang doon. Dahil hindi pa naman masyadong madilim ang paligid, kitang-kita ko ang mga mahahabang pangil at mahahabang dila nila. Para silang uling sa itim. Malaki at nagbabaga sa pula ang mga mata. Mga halimaw kayo! Tikman ninyo ang lupit ng buntot pagig nito! Diyos ko, ang papangit nila. Sonny! Anong ginagawa mo dyan? Sa ulo mo barilin! Opo, Lolo! Naku po, wala na bala. Anak ng kabuti, bakit walang magasin to? Sige! Lapit! Lumapit kayo sa inyong kamatayan! Hinihintay na kayo ng Panginoon ninyong Diablo! Sa ulo! Sa puso mo barilin, Sonny! May isa sa likod mo! Wala akong bala, Lolo! Pero huwag kayong magalala. Boy Scout yata ako! Ang buntot pagi, gamitin mo! Yes, sir! Lagkit pala ng buntot ng paging to. Uunahan mo ba ang jowa kong sampangin ng leg ko, ha? Ha? Halimaw kayo! Ah! Bawat aswang na tamaan ng hagupit ng buntot pagi ay namimilipit sa sakit. Sumusugat ang bawat latay sa kanila. Mabilis ang kilos ng mga kalaban, ngunit mas mabilis ang galaw ni Lolo Arcadio at tiyak ang bawat paghagupit nito. Ang bawat pagbaon ng itak sa kalaban ay nagiging dahilan ng kanilang kamatayan. Kakaiba ito, Sir Marvin. Hindi ko po akalain na ang simpleng itak at buntot pagi ay mayroong ganitong lakas. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa mga armas na ganito. Pero noon ko lang napatunayan na mabisa pala talaga iyon. Bakit nga ba merong ganitong lakas si Lolo Arcadio? Sino ba talaga siya? Lumaki kasi ako na malayo talaga sa probinsya namin noon at sa kanya. Kaya ng mga panahong yun, kakaunti lang ang alam ko. Bata pa lang ako nang magdesisyon ang mga magulang namin na sa Maynila ako pag-aralin. Si Kuya Jaime lang ang madalas na dumadalaw sa akin sa Maynila kaya hindi kami naging malayo sa isa't isa. Ang buong akala ko noon, tipikal na mapamahiing matanda lang ang lolo namin.
Kaya hindi ko gaanong pinagtutuunan ng pansin ang mga weirdong bagay na nakagawian niya sa tuwing uuwi kami noon sa probinsya para magbakasyon. Hindi rin kasi talaga ako mausisang tao, pero madalas akong mag-obserba sa paligid. Pero noon mismo ay napagtanto kong may mas malalim pa pala talagang dahilan ang pagiging weirdo ng lolo ko. Lolo, paano niyo po nalaman na galing sa aswang ang mga yabag na yun kanina? Hindi ito ang unang pagkakataon na dinalaw nila ako. Maraming beses nang nangyari ito. Ha? Ano po ang gagawin natin sa mga patay nilang katawan? Ang baho ng mga ito, Lolo. Mga hindi muna naligo bago lumusob dito. Batang ito, puro kakalukuhan. Kunin mo ang asin sa loob, bilis! Ito po, Lolo. Ano pong gagawin ko? Sabuyan mo sila ng asin para masunog ang kanilang katawan. Ganun ho ba, Lo? Itong nababagay sa inyo. Mga halimaw kayo, ha? Bawat butil ng asin na dumadampi sa balat nila ay parang baga na unti-unti silang sinusunog hanggang sa sila ay maging abo. Hindi ako nakatulog ng gabing yon, Sir Marvin. Pinakikiramdaman ko ang bawat kaluskos sa labas ng bahay. Ang ihip ng hangin ay parang tagapaghatid ng mensahe kung ano ang meron sa labas. Tumitilaok na ang mga alagang manok ni Lolo nang sa wakas ay mapayapa ang aking isip at tuluyan na akong nakatulog. 10:00 ng umaga nang ako ay magising. Narinig kong may kausap si Lolo sa labas. Sino kaya kausap ni Lolo? Sana may balita na tungkol kay Kuya Jaime. Di ako napapanatag hanggat hindi ko siya nakikita. Ayan na pala si Sunny. Apo, pumarito ka. At bumalik si Kapitana Lucia. Lolo, magandang umaga ho. Kapitana, mga sir, Good morning din, Sunny. Nakuha ng mga tanod namin ang bag na ito. Malapit sa malalaking bato sa ilog. Eto, nasiyasat ko na. Nakita ko sa wallet na nasa loob niyan ang larawan yung magkapatid. kay Kuya Jaime nga po ito, Kapitana. Salamat po ng marami. Malamang na nakatakas din siya nung inatake kayo ng mga aswa. Ayoko sanang mag-alala kay Jaime. Dahil isa siyang pulis. At alam kong kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Sana nga po, Lolo, nakaligtas si Kuya. Sana, makita na natin siya. Malapit na ang Mambulas Festival. Maraming tao sa bayan na manunood ng palabas. Pupunta tayo, Apo. Pwede nating ipagtanong kung may nakakita sa kuya mo. Sige, tama po yan, Lolo. May picture naman po si Kuya sa akin eh. Teka, Lolo, meron po ba kayong tagalinis dito sa magkaan nyo? Wala, bakit? Hindi ko na kailangan ng tagalinis dito. Kayang-kaya ko pa namang walisan ang mga nalalaglag na tuyong dahon. Para po kasing may tao doon sa malaking punong yun, oh. Oo nga, mga Arkadio. Napansin ko rin. Kanina pa palipat-lipat sa mga puno. Kung gayon, ay meron na naman tayong bisita. Huwag kayong magpapalata. Nag-iisa lang ang bahay ni Lolo sa malawak na manggahang ito. Malayo sa mga kapitbahay. Kaya mabilis na tumayo si Lolo at pumasok sa loob ng bahay. Nang lumabas siya ay nakasuksok sa likuran niya ang buntot pagi. Pati ang itak niya na nakalagay din sa kanyang baywang. Nagtaka ako kung bakit buntot ng pagi at itak ang dala ni Lolo. Lahat ba ng naliligaw dito ay aswang? Saka, ng mga panahong yun,
ay nagtataka na talaga ako kung paanong ganun kabilis niyang nalalaman na may banta sa paligid. Pero wala pa ako sa wisyo para magtanong. Sinenyasan kami ni Lolo na abangan sa kabilang puno ang trespasser. Kinuha ko ang aking baril sa loob at sinigurado ko na may bala na yon sa pagkakataong ito. Samantalang si Kapitana ay meron ding dalang mahabang itak. Naghiwalay kami ni na Kapitana at ang kanyang 2 tanod na kasama. Magkakaiba kami ng punong pinuntahan. Tama ako sa aking nakita. Hindi na nakalipat pa ang lalaki ng masukul siya ni Lolo. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa manggahan ko? Ako po si Alejandro. Pasensya na po kung pumasok po ako dito sa manggahan ninyo. Pinupulot ko lang po ang mga tuyong sangang nalaglag. Panggatong po sana. Hindi ka taga rito, tama ba ako? Opo. Taga-kabilang baryo po ako. Sa kabilang baryo ka nakatira? Alejandro? Ang layo yata ng kuhanan mo ng kahoy. Bakit kaya nakayuko siya? Kinakausap hindi makatingin. Shy type si Loco. Pasensya na po kayo. Aalis na po ako. Kita mo ang kalokohan nito. Kung kailan palis, saka tumitig sa akin. Napakunot ang noo ko habang sinusundan ko ng tingin si Alejandro. Inoobserbahan ko ang kilos niya dahil parang kahina-hinala siya. Ganoon pa man ay wala kaming karapatang pigilan siyang umalis, lalo na at sinabi naman niya ang dahilan niya. Mabilis na nakalayo si Alejandro sa amin. Nagmamadali at hindi na lumingon pa sa amin nang bawiin niya ang titig niya sa akin. Nakayuko na ulit siya na parang halos ayaw niyang ipakita ang kanyang muka. Napansin ko si Kapitana Lucia na tinitingnan ang mga dinadaanan ni Alejandro. Hindi kumikibo si Lolo hanggang sa makabalik kami sa bahay. Maging si Kapitana Lucia ay nararamdaman ko na may ibang pakiramdam kay Alejandro. Hindi ka panipaniwala ang sinabi niya, Manong. Napakalawak ng kakahuyan sa gubat. Bakit dito pa niya naisip mangahoy? Tama ka riyan, Lucia. Hindi siya naparito para mangahoy. Sigurado akong nagmamanman yun dito. Parang, hindi naman siya namumulot ng mga tuyong sanga ng manggay. Wala naman siyang dalang kahoy. Isa pa, hindi niya sinabi kung saan siya eksaktong nakatira. Maraming kalapit na baryo ang lugar na ito. Kaya hindi natin matutukoy kung saan yon. Bakit inaya natin siya makawala? Kung alam niyo palang may kakaiba sa kanya. Dapat pala, pinigilan ko siya makaalis. Hindi ka dapat basta-basta kumilos ng ganun, iho. Hindi natin alam ang tunay niyang pakay. Kung gagawa tayo ng bagay na hindi natin pinagplanuhang mabuti, ay maaari yung magsiklab ng isang gyera. Kailangan nating tandaan na hindi pa rin natin nahanap ang kapatid mo ngayon. Kaya dapat tayo mag-ingat. Siya nga pala, Lucia. May nakaengkwentro kaming mga gabunan kagabi. Sa palagay ko'y konektado ang lahat ng ito sa bugong nawawala. Maaari nga yun, Manong Arcadio. Hayaan nyo. Mas paiigtingin namin ang paghahanap kay Jaime. Pinaghandaan namin ni Lolo Arcadio ang pagpunta sa bayan upang samantalahin ang festival. Hindi para manood ng parada, kundi upang magbakasakaling may nakakita kay Kuya. May mga inilagay si Lolo sa sakong dadalhin niya. Magagamit daw namin ang mga ito kung sakaling may umatake sa amin. Ayon kay Lolo, maraming nawawalang tao pagkatapos na manood ng festival. Kaya ibinigay niya sa akin ng isang buntot pagi, isang supot ng asin at bawang na inilagay ko sa aking bag. Para sigurado ako ay dala ko rin ang aking baril. Nang makita ko ang mga ito ay nagtaka sila. Bakit may baril? Sabi nila. Bakit? Anong ginagawa mo? Sabi ko,
Sa totoo lang, kung titingnan ako noon ay para akong relax lang sa sitwasyon. Pero pinipigilan ko lang talagang magpanik o mag-alalang masyado sa kuya ko. Isa akong sundalo, kaya alam kong mas makabubuti kung pananatilihin kong kalmado ang sarili ko, lalong-lalo na sa ganong sitwasyon. Lo, dami pong tao sa dami ng mga nanonood dito. Sana may makakilala kay Kuya Jaime. Ito pa naman ang festival na madalas niyang kinikwento sa akin. Talasan mo ang iyong mga mata. Pakiramdaman mo rin ang mga dumidikit sa'yo. At maraming mga kawatan dito. Opo, pumunta po muna tayo dun sa bandang unahan, Lolo. Sige, maghiwalay tayo. Dito ka sa kaliwang banda at ako doon sa kanan. Iwasan mong makipagtitigan, lalo na sa babae. Mahirap na at baka maakit ka nila. Kapag nagayuma ka ng kahit na anong uri ng kaswag, siguradong magiging sunod-sunuran ka sa kanila. Sige, Lo. Ako ang bahala. Sinusundan ko ng tingin si Lolo kung saan siya pupunta. Mahirap makipagsiksikan sa dami ng taong naroroon. Inilipat ko ang backpack sa harap ko upang mabilis kong makuha ang baril sakaling may hindi ka nais-nais na magaganap. Habang dumadaan ang parada ng mga nakakostyum na lalaki, pinapakita ko ang larawan ni Kuya Jaime sa mga taong nakakasalubong ko. Nagbabaka sakali ako kung may nakakakilala o nakakita sa kanya. Pero habang abala ako sa paggawa nun, sa pagitan ng mga linya ng mga mananayaw ay nakita ko si Alejandro. Nakita ko siyang tumitingin sa direksyon ko, pagkatapos ay babaling din ang muka sa unahang direksyon niya, na tila ba may gusto siyang ipakita sa akin. Kuya? Si Kuya Jaime nga ba yun? Excuse me lang po. Ha? Nasaan na yun? Saan nagpunta si Kuya? Biglang nawala? May hinahanap ka ba? Teka, hindi ba ikaw yung nasa manggahan ng lolo ko kahapon? Oo. Ako yan. Pasensya na. Trespassing ako kahapon. Kanina ko pa napapansin na palingalinga ka. May hinahanap ka yata. Oo, para kasing nakita ko dito yung kuya ko kanina. Pero biglang nawala. Sandali, may alam ka ba tungkol sa kanya? Medyo. Ang hinahanap mo ba ay yung matangkad na maputing lalaki na may manipis na bigote, gwapo, at magandang tindig? Oo. Ganon nga ang itsura ng kuya ko. Sumama ka sa akin. Makikita mo doon ang hinahanap mo. Sandali! Saan mo nakita ang lalaking hinahanap namin? Ha? Sa pulo po. Doon ko nakita. Ito ba ang nakita mo doon? Itigan mong mabuti kung siya nga itong nasa picture. Siya nga. Oo. Siya nga yung nakita ko sa pulo kahapon. Pulo? Saang lugar yan? Kung totoong nandun ang hinahanap namin, sige. Sasama kami. Pero wag mo lang kaming paglalaroan. Lalo na ako. Kasi hindi ako marunong makipaglaro. At madali akong mapikon. Ha? Hindi ka pwedeng sumama sa amin, Lolo. Bakit hindi? Ano ang meron doon? At hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Mapanganib po para sa inyo ang pumunta doon. Lolo, ako na lang pong sasama sa kanya. Patandaan na ho kayo, Lo. Baka ho kung mapaano pa kayo doon. Hindi ako maaano doon, Apo. Magtiwala ka sa akin. Tayo na. Ay, nako, bahala nga kayo. Tayo na, Alejandro. Sa kagustuhan kong makita si Kuya ay sumama kami ni Lolo kay Alejandro. Kahit na ang totoo,
Kaduda-duda ang mga kilos niya para sa akin. Para siyang kabute na biglang susulpot. Hindi ko nga tiyak kung nagsasabi siya ng totoo na nandun nga si kuya. Pero pinagana ko na lang noon ang pagiging isang sundalo ko at pinalakas ang pakiramdam. Sa totoo lang ay medyo nagiging desperado na ako ng mga panahong yun at gusto ko nang mahanap ang kapatid ko. Nagsimula kaming naglakad at hindi ko napigil si Lolo na huwag sumama, Sir Marvin. Ayon sa kanya ay malayo sa kabayanan ang lugar na tinutukoy ni Alejandro at walang mga sasakyan ang bumibiyahe sa baryong yon. Anong klasing baryo kaya yon at walang sasakyang pumapasok? Gaano kaya kalayo sa kabayanan? Iyon ang mga tanong na tumatakbo sa isip ko pero pinili ko na lamang sarilinin muna. Malayo na ang nilakad namin. Malawak na bukirin at makahoy ang gilid ng kalsada nang makita kong may paparating na taong may dalang kariton. May sakay itong dalawang babae at isang lalaki na may edad na rin. Pinara ni Alejandro ang kariton at pinasakay kami. Habang nilalakbay namin ang kahabaan ng kalsadang hindi simentado, napansin kong may kumikilos sa loob ng sakong naroon din sa kariton. Napatingin ako kay Lolo habang si Alejandro ay nakangisi na parang nagbabanta. Walang kumibo sa kanila at tanging huni ng mga uwak na nagliliparan ang naririnig namin. Ganon din ang tunog ng gulong ng kariton. Ano bang laman ng sakong to? Buhay pa yata eh. Magalaw eh. Malamang, baboy mo lang yan. Handa siguro nila para sa gaganaping pistahan. Ganun ba? Malayo pa ba tayo, Alejandro? Saan bundok pa natin makikita ang kuya ko? Malapit na. Huwag kayong mainip. Medyo hapon na kasi. Naalala ko lang na baka gabihin tayo. Sa totoo lang ay isinantabi ko muna ang biglang pagsipa ng kuryosidad ko sa kung ano ba ang gumagalaw sa loob ng sako at pinilit na lang na ibaling ang atensyon ko sa ibang bagay. Alam ko na kailangan kong mag-ingat sa lahat ng ikikilos ko ng mga sandaling yon dahil hindi ako sigurado sa mga pwedeng mangyari sa amin ni Lolo doon. Kaya minabuti ko na lang na magbulag-bulagan muna sa mga sandaling yon at hindi na ako nag-usisa pa. Eto na nga ang daan patungo sa Pulo, Apo. Wala pa rin pala itong pinagbago. Tama ka, Lolo. Paano nyo nalaman ang Pulo? Iilang tao lang dito sa bayan ang nakakaalam sa lugar namin. Taga-Pulo ang yumao kong asawa. Ganun po ba? Hindi naman pala nakapagtataka na may miyembro ng pamilya ninyong bumalik doon. Taga doon po palang Lola Aurora, Lolo. Oo, doon siya ipinanganak at lumaki. Pero mula nang ikasal kami, ay hindi na siya bumalik doon. Oh, sakto ang punta nyo, di ba? Piyesta sa amin bukas. Maraming pagkain ang inahanda ngayon doon. Kailangan maraming karne para maraming pagsaluhan. Napapakunot ang noo ko sa mga sinabi ni Alejandro, Sir Marvin. Parang may ibig sabihin ang mga iyon. Piyesta, maraming karne. Iba ang pakiramdam ko ng sandaling yun. Pero muli akong nanatiling tahimik. Habang mabagal ang usad ng karitong sasakyan namin, napansin kong mahigpit ang hawak ni Lolo sa kanyang itak na nasa baywang. Nakikita kong pababa ang kariton sa lambak. May ilang bahay kubo na naroroon ngunit magkakalayo ang pagitan. Malayo ang mga bahay sa kalsada. Lubog na ang araw at dumidilim na nang makarating kami sa pulo. Akala ko ba ay piyesta? Bakit masyadong tahimik ang paligid? Mga gasera lamang at sulo ang nakikita kong ilaw sa mga bahay. Parang masyado nang huli ang lugar na ito sa mabilis na usad ng teknolohiya sa mundo. Huminto ang kariton sa pakrus na daan. Hanggang dito na lang tayo at liliko na sila.
Lalakarin na lang natin hanggang sa Tumana. Salamat, Manong. Manang, madadagdagan pa natin yung karne na yan para bukas. Salamat. Halika na, Sonny. Bumaba na tayo. Salamat po. Malayo pa po bang Tumana, Lolo? Magandang pakiramdam po sa lugar na ito eh. Malayo pa. Maging alisto ka lang na po. Hindi tayo dapat magkahiwalay. May sinasabi ka ba, Sunny? Nga pala, hindi ko na kayo masasamahan pababa. Diretso lang ang daan patungo ng Tumana. Matatagpuan niyo sa ibaba ang bahay na malaki. Malapit sa sapa. Nandun ang hinahanap ninyo. Kumbinsihin niyong makaalis siya sa lugar na yon bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Kundi, lahat kayo mapapahamak. Anong ibig mong sabihin? Doon niyo na malalaman ang ibig kong sabihin. Sige na, lumakad na kayo. Siguraduhin niyo lang na kukumbinsihin niyo siyang umalis doon at tumakas. Sige, salamat. Lolo, tayo na ho. Salamat ulit sa'yo. Ha? Saan napunta yun? Bilis naglaho. Sinasabi ko na nga ba't? Ilabas mo ang buntot pagi, Sonny. Maging alisto ka lang. Pareho nating alam na hindi mapagkakatiwalaan ng lalaking yon. Pero may pakiramdam akong hindi siya nagsisinungaling tungkol sa kinaroroonan ng kuya mo. Kalmahin mo lang ang sarili mo. Parang may mga sumusunod sa atin, Lolo. Meron nga. Pero hanggat maaari ay ayokong mapalaban tayo. Hindi tayo pwedeng maubusan ng lakas bago pa natin marating ang kinaroroonan ng kuya mo. Bilisan mong lumakad. Malapit na tayo sa Tumana. Nang marating namin ang bukana ng sinasabing Tumana, ay malayo ito sa nasa isip ko, Sir Marvin. Isa itong komunidad na nagliliwanag sa dilim ng gabi. Mayroong mga bahay na yari sa kawayan at kugon na nakapalibot sa isa pang malaki at mas mataas na bahay na yari naman sa mas matitibay na uri ng kahoy. Ang lugar na ito ay napapaligiran ng mga bundok. Mukhang pamilyar kay Lolo ang lugar na yon dahil hindi ko na siya kinakitaan ng pagkagulat o pagkamangha sa paligid. Sinalubong kami ng dalawang lalaki na sa palagay ko ay mga bantay. Matapos nilang mag-usap ni Lolo, ay sinamahan nila kami sa malaking bahay. Abala ang mga taga rito sa pagluluto. Minamasdan ko ang paligid nang nakaramdam ako ng gutom dahil sa amoy ng niluluto nila. Bawat taong madaanan namin ay ngumingiti habang naghahalo ng niluluto nila sa malaking kawa na halos nasa gitna rin ng lugar, malapit sa malaking bahay. Nasa silong kami at naghihintay nang lumabas ang isang magandang babae. Parang diyosa sa kagandahan. Natulala ako sa ganda niya. Mabuti na lang na itikom ko ang bibig ko. Angelica! Ikaw na ba yan? Opo, ako nga po, Lolo Arcadio. Tuloy ho kayo. Ay, pasensya ka na. At sa ganitong oras kami dumating. Hi, ako si Sunny. Sunny, hi. Bakit naman po kailangan pang humingi ng pasensya? Alam ko po yung pinarito nyo, si Jaime. Oo, siya nga. Sumama kayo sa akin. Sa itaas ko na ipapaliwanag ang lahat. Nandito ba ang kuya ko? Bihag nyo ba? Sana naman wala kayong masamang ginawa sa kanya. Sumunod na lang tayo sa kanya. Mamaya ka na magtanong, Apo. Nakita kong hinubad ni Lolo ang kanyang sapatos. Sinenyasan niya akong hubarin din ang sapatos ko bago umakyat. Isa itong mabuting asal sa probinsya bilang respeto sa may-ari ng bahay. Parang bahay Kastila ang inakyat namin. Ang hagdan ay yari sa kahoy, maging ang mga dingding ay ganun din. At ang bintana ay yari sa kapis. Silong ang tawag nila sa tanggapan ng mga panauhin sa ibaba. Habang paakyat kami,
ay malakas ang kabog ng dibdib ko, Sir Marvin. Kuya! Kuya Jaime! Ikaw nga! Salamat at buhay ka pa. Akala ko ginawa ka na nilang bopis o kaya tinumis. Payakap nga. Tsaka palik na rin. Jaime, ikaw ba yan na po? Ako nga po, Lolo. Sunny, salamat sa Diyos at ligtas ka. Mabuti at mukhang ang lahi pa rin pala nila Angelica ang namumuno dito. Ang buong akala ko'y nasakop na kayo ng iba. Salamat sa Diyos at nakaligtas tayo sa mga nilang na yun. Mabaho na. Mga pangit pa. Ay, alam mo, Sunny, ikaw lang ang kilala kong puro kalokohan. Kahit malala ng sitwasyon, nakukuha mo pa rin magbiro. Lolo, miss ko na kayo. Ihahatid ko po talaga sa inyo si Jaime kapag nakabawi na siya ng lakas. Paano nyo nga po pala nalaman na nandito siya? May nagsabi sa amin na dito namin makikita si Jaime. Noong una ay may pagdududa pa ako. Subalit naisip kong nandito ka, Angelica. Kaya sumama kami. Baka gusto mong ikwento ang nangyari sa'yo, kuya. At paanong nakarating ka dito? Ayon sa pagbabalik tanaw ni Angelica, Sir Marvin, nang gabing salakayin ng mga aswang ang bus na sinakyan namin ay dinig sa kinaroroonan nila ang mga putok ng baril namin ni Kuya. Ang iniisip nila ay pinasok ng mga militar ang kuta ng mga rebelde sa Karatig Bayan. Kinaumagahan nang sila ay nangaso ay nakita nila si Kuya Jaime, nakasubsub sa batuhan at nanghihina. May sugat gawa ng pagkakahulog niya sa bangin. Nanlaban siya sa mga aswang kaya meron siyang mga sugat sa dibdib at likod na nagpahina ng katawan niya. Tulong. Tulungan niyo ako. Tao ba yun? Bakit parang sugatan? Tulong. Tulong. Sunny. Tulong. Tulungan niyo ako! Ibangon natin! Jaime? Jaime, ikaw nga ba yan? Jaime? Oo. Jaime, dumilit ka. Dumilit ka, Jaime. Makakasama, buhatin natin siya. Iuwi sa atin. Buhatin niyo, bilis! Angelica. Si Sunny. Ang kapatid ko. Hanapin mo. Oo, ipapahanap ko siya. Bilisan natin. Ipinagpasalamat ko sa Diyos at si Angelica ang nakatagpo kay Kuya Jaime. Ayon kay Angelica, bumilang din ang araw bago siya nakabawi ng lakas. Dahil sa tradisyonal na paraan ng panggagamot at sa tulong ng albularyo ng angkan ay nilapatan ng lunas si Kuya. Mga herbal medicine ang ginamit at mabilis na natuyo ang mga sugat niya. Kagaya ko, meron pa rin siyang mga pasa sa katawan dahil sa pagkabagsak sa batuhan. Kaya lang, sa hitsura ni Kuya Jaime ngayon, nakakapagtaka kung sino ang nakita ko sa bayan kanina at sino ba talaga si Alejandro. Kahina-hinala siya pero hindi siya nagsinungaling sa amin ni Lolo. Nandito ka. Pero, nakita kita sa bayan kanina. Sino yun? Hindi ako yung Sunny. Pero, paanong nangyari na kamukhang kamukha mo siya? Aswang na may kakayahang maging baboy ramo. Aso. O kopyahin ang sino mang tao na kanilang naisin. Kung ganon, sino kaya yun? At bakit kanya ginaya? Hindi natin siya kung sino yon. Pero sigurado ako may motibo siya para gayahin si Jaime. Kanino niyo nalaman na nandito siya? Kay Alejandro. Siya ang nagsabi na dito namin makikita ang hinahanap namin sa bayan kanina. At kumbinsihin daw namin si Jaime na umalis dito bago ang kabilugan ng buwan. Alejandro, talagang hindi siya titigil hanggat hindi nawawala si Jaime sa buhay ko. Nagtataka na talaga ako noon sa nangyayari.
Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nila. Hindi ko rin alam kung ano ba si Alejandro. Kalaban ba siya o kakampi? Siguro ay nahalata nila ang pagtataka ko. Kaya sila na ang kusang nagpaliwanag ng nangyayari bago pa ako makapagtanong. Lolo Arcadio, si Alejandro ay kabilang sa amin noon. Subalit bago mamatay ang aking amang pinuno, ay sa akin ito ibinigay ang kanyang posisyon. Isang dahilan yon upang maghimagsik si Alejandro at himukin ng iba pa na magaklas at talikuran ng aming angkay na mamuhay na gaya ng mga tao. Si Alejandro ay aswang na gabunan. Kung ganun ay, isa ka rin aswang? Upat! Ha? Ibaba mong baril mo, Sunny. Hindi siya kagaya ng iniisip mo. Bata pa kami. Magkakilala na kami ni Angelica. Noon pa. Anak siya ng matalik na kaibigan ni Mama. Bata ka pa noon. At hindi ka naman palagi lumalabas ng bahay. Kaya hindi mo nang tatandaan. Pero yun ang totoo. Kaya ibaba mong baril mo. Pasensya na. Bigla lang. Ibig sabihin, ang grupo ni na Alejandro, sila ang umatake sa amin? Hindi malabong ganun nga, Sunny. Dahil kami, hindi kami kumakain ng tao. Sila ang gumagawa nun. May paparating. Mga bantay po sa labas yung lolo. Paghatid lamang po yun ang mensahe. Sa dali lang po't lalabas ako. Tatayo na sana ako nang pigilan ako ni Kuya Jaime. Hinintay lang naming bumalik si Angelica. Nagpadala ng pagkain si Angelica para sa amin ni Lolo. Mga inihaw na karne na malaki ang tipak. Pakiramdam ko ay busog na ako kahit nagugutom. Lalo na ngayon na alam kong mga aswang sila. Kahit na sinabi nilang hindi naman sila kumakain ng tao. Nang bumalik si Angelica, kinumpirma niya na ang mga umatake sa amin ay angkan ni Alejandro. At bukang sila rin ang sinasabi ni Kapitana Lucia na mga nambibiktima sa mga karatig bayan. Lolo Arcadio, kailangan ko pong tulong nyo. Alam ko maedad na kayo, ngunit ang lakas sa taglay nyo, higit pa sa 100 aswang. Maaari po ba? Kayo lang albularyong higit na may lakas na makakatulong sa amin. Handa ako. Sige. Para sa ikapapanatag mo, Angelica. Albularyo kayo, Lolo? Oo, Apo. Isa din ako mananugis ng aswang. Sinasabi ko na nga ba eh. At hindi kayo ordinaryo. Alam kong may mga hinala ka na, Apo. Pero hindi ka rin kasi nagtatanong. Kaya hindi ko naisip na sabihin pa sa'yo. Pero balik muna tayo sa usapan. Kailangan nating magplano ng gagawin. Ama, hindi tayo makakaalis dito sa ngayon. Lalo pat alam nilang nasa panik tayo ni Angelica. Ano? Ibig mong sabihin, Kuya, magtatagal pa tayo dito? Hanggang kailan? Huwag kang mag-alala, Sunny. Isang araw na lang, kabilugan na ng buwan, matatapos din ito. Pasensya na, pati kayo nadamay. Nakakakilabot naman ang alulong ng mga asong yun. Ganito din noon nang ibigay sa lolo mo, Angelica, ang kapangyarihan upang maging pinuno. Isang asbo ang naghimagsik sa kagustuhan na siya ang mapili kaysa sa inyong lolo. Malaki nga pong pasasalamat ko nandito kayo ngayon. Malakas pong kutob ko na alam nilang darating dito sa bahay natin si Jaime. Kaya madalas sa mga nagiging pagsalakay nila sa mga bus ng turista sa bawat entrada na papasok dito sa probinsya. Sandali. Bakit naman ayaw nilang pumunta dito ang kuya ko? Anong kaugnayan ni Kuya sa mga pagsalakay nila? Hindi ba nasabi ng kuya mo tungkol sa aming dalawa? Magkasintahan kami at siyang nais kong mapangasawa. Natulala ako nang sabihin ni Angelica ang tungkol sa kanila ni Kuya Sir Marvin. Kaya pala taon-taon ay umuwi dito ang kuya ko. Hindi lang dahil kay Lolo,
kundi dahil na rin kay Angelica. Matagal na pala silang magkasintahan. Pero kahit kailan ay wala naman siyang nabanggit sa akin. Bata pa lang sila ay meron na silang unawaan. Hinaharang ng mga aswang na gabunan ang lahat ng mga pumapasok na turistang sasakyan dahil kailangan nilang mapatay si Kuya upang hindi maikasal kay Angelica. Noon pa man, nanunuyo na sa akin si Alejandro. Gusto niya magpakasal ako sa kanya dahil alam niyang ako ang susunod na pinuno. Kung makakasal ako sa kanya, makukuha niyang kapangyarihang mamuno sa aming lahat. Pero sinabi ko na sa kanya na meron akong kasintahan, si Jaime. Alam ba niyang pangalan ko? O ang pagkakakilanlan ko? Hindi. Basta ang alam lang niya, pulis ka't hindi taga rito. Maaring alam niyang apo ka ni Lolo Arcadio dahil nabanggit ko ito kay Genoveva. Nawala sa isip ko na pinsan niya si Alejandro. Bakit kasi inilihim mo pa Jaime kay Sunny ang tungkol kay Angelica? Alam naman ito ng mama at papa ninyo. Alam niyo naman po, Lolo, na bata pa lang kami. Ayaw na talaga ni na mama na mamulat si Sunny sa sitwasyong ganito. Ayaw nilang mapahamak ang pinakamamahal nilang bunso. Alam nilang delikadong maging kamag-anak ang isang manunugis na gaya niyo, Lolo. Kaya nga, hindi kami gaanong inilalapit ni na mama sa inyo noon, hindi ba? Kaya ba nagdesisyon ng mga magulang niyo noon na ilayo si Sunny dito sa probinsya? Pareho naman kami inilayo ni na mama dito. Sadyang matigas lang ang ulo ko. Dahil ayoko mawalay sa iyo, Angelica. Kaya pabalik-balik ako. Pero si Sunny, itinuturing namin siyang biyaya ng pamilya namin. Dahil nung nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay namin, muntik na siyang mawala. Himala na lang na nakasurvive siya kahit pinanganak siyang kulang sa buwan. Kuwawa naman pala ako. Ako lang ang hindi nakakaalam na magkakaroon pala ako ng hipag na Diyosa sa ganda. Pero Pero ano? Isang aswang? Huwag ka mag-alala, Sunny. Gaya niyo rin kami namumuhay ng normal. Tao din kami. Gumagamit din kami ng asin sa aming mga pagkain dahil hindi naman kami masama. Nang gabing yon ay hindi ko halos maipikit ang aking mga mata. Ayaw akong dalawin ng antok. Parang hindi ako napapagod kahit sobrang daming nangyari ng araw na yon. Ako lang yata ang hindi nakakaalam ng mga nangyayari sa amin. Pero sa mga ginawa niya, nakita ko ang pagmamahal ni Angelica kay Kuya at ganun din si Kuya kay Angelica. Umaga na nang mapaidlip ako sa mahabang upuan na kawayan, Sir Marvin. Ginising ako ni Angelica upang mag-almusal. Doon ako nakakuha ng pagkakataong itanong sa wakas ang mga bagay na gumugulo sa isip ko. Tama ka, Sunny. Ang lolo mo, isa siyang magaling na albularyo noon na pinaniniwala ang higit na mas malakas kaysa sa aswang dahil sa mga taglay niyang anting-anting. grabe, buong buhay ko, wala man lang nagsabi sa akin ng tungkol dito. Parang ang dami ko tuloy hindi nalalaman sa pamilya ko. Sa edad niyang 70, ang lakas na taglay ng lolo mo ay katumbas pa ng edad ng 120 taong gulang na binata. Malakas pa nga siya kaysa sa 100 ng aswang na nagmula sa lahi ng mga kinari. Kinari? Kinari, isang lahi mula sa mga diwata. Ang angka na siya ring pinagmulan ko. Nagiging aswang ang ibang kaangka namin kapag sila'y nabibigo sa pag-ibig o kaya nasasaktan ng lapis. Posible pala yun? Na maging aswang ang mga diwata? Oo, kasi sabi ko lang sa'yo, di ba? Ayon kasi sa mga kwento ng ninuno ko, hindi rin naman daw kasi nalalayo ang pinagmulan ng mga engkanto, maligno at aswang, kaya hindi posible mangyari yun. Ganun pala. Kaya naman pala eh. Kaya pala ano? Kaya pala naengkanto ang kuya ko. Naengkanto sa ganda mo. Ay, biro lang. Nasaan na pala si kuya? At saka si lolo? Palabiro ka talaga. Yan ang hinahanap-hanap ng kuya mo ng mga nakaraang araw. Alam mo, mahal na mahal ka ng kuya mo. Lagi kang bida sa mga kwento niya kahit noong mga nakaraang taon na dumadalo siya dito. Ay, siya nga pala. Nandun sila sa labas, nag-uusap sila para sa gaganaping seremonya mamaya. Sandali tatawagin ko.
Demonya? Ito ba yung binanggit ni Kuya sa akin kagabi? Araw ng kabistahan sa kanila, Sir Marvin. Pero iyon din ang pinaka-espesyal na araw para sa kapatid ko at kay Angelica. Simpleng pagdiriwang lang ang naganap dahil biglaan. Masaganang pagkain ang nakahain sa mahabang mesang kahoy na kung tawagin nila ay dulang na nakalatag sa harap mismo ng bahay ni Angelica dahil siya ang pinuno ng kanilang angkan o tribu. Totoong hindi naman nakakatakot ang kanilang mga itsura. Parang mga ordinaryong tao lang din sila. Nagkakasayahan habang kumakain. Ayon kay Angelica, ang mga karning nakahain ay mga baboy ramo, baka, kambing at kalabaw. Kaya pati ako ay kumain na rin. Nang sumapit na ang gabi, sabay ng pagsikat ng buwan ay unti-unti nang nabalot ng liwanag ang kapaligiran. Sinindihan nila ang mga sulo sa paligid. Nakaputi ng damit ang lahat, maliban sa amin ni Lolo. Nilapitan ako ni Kuya at sinabing magpalit kami ng damit ni Lolo, kaya walang tanong-tanong ay sumunod na lang ako sa sinabi niya. Doon ko nakita si Angelica na nakagayak ng damit pangkasal. Napakaganda niya at bagay na bagay sila ng kuya ko. Gwapo mo talaga, Kuya. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Baka napipilitan. Kahit na kayo ay mula sa magkaibang mundo, ay pinigkis kayo ng pag-ibig, respeto, pagtanggap sa katauhan ng bawat isa. Mahalin ninyo ang isa't isa. Protektahan sa lahat ng pagkakataon. Mabuhay kayo ng payapa sa kahirapan at sa ginhawa, sa saya at sa lungkot, hanggang kayo ay paghiwalayin ng kamatayan. Kayo ngayon ay ipinahahayag ko na bilang mag-asawa. Kiss! Kiss! Woo! Yes! Sa liwanag ng buwan ay naikasal sina Kuya at Angelica. Saksi ang lahat ng nandoon sa lugar na iyon, Sir Marvin. Nakita ko ang saya ng mga katribo ni Angelica nang makasal ang kanilang pinuno kay Kuya. Habang nagkakasiyahan ang lahat, ay nakakarinig na kami ng mga yabag ng mga paparating, kasabay ng mga uwak na lumilipad at alulong ng mga aso. Mabilis ang kilos ng bawat isa sa hudyat ni Angelica. Hindi ko akalain na ang mga bata at mga babae ay ganun kabilis na umakyat sa mga punong nakapaligid sa bahay ni Angelica. Nang tingalain ko sila ay nakita kong may mga bahay pala sa itaas ng mga puno. Hindi pa ako nakakabawi sa pagkabigla ko nang biglang isang lalaki naman ang lumabas sa dilim. Si Alejandro. Isa kang hangal, Angelica. Tinanggihan mo ko para lang sa isang lampang tulad niya. At ikaw, hindi ba't dinala ko kayo rito? Para kumbinsihin ang lalaking yan na umalis sa lugar na ito. Pero hindi kayo nakinig. Kaya ngayon, idadamay ko kayo nang walang kwenta mong lolo!
Yung palang tunay na dahilan kaya tinulungan mo kaming mahanap ang kuya ko. Gusto mo lang na kumbinsihin namin siyang umalis na rito. Nang sa ganon, magawa niyo ang gusto ninyo. Ngayon mo lang napagtanto ang lahat ng yan. Masyadong mabagal ang pag-unawa mo. Alejandro! Matagal ko nang sinabi sa'yo hindi kita kailanman magugustuhan. Hindi naman ako mahal mo eh. Gusto mo lang namang maikasal sa akin upang makuha mong kapangyarihang maging pinuno, hindi ba? Tama ka. Dahil mula nang dumating kami dito sa pulo, ay hindi namin naramdaman na bahagi kami ng komunidad na ito. Ang tingin ninyo sa angka namin ay aliping aswang. Magbabang masyado ang turing ninyo sa amin. Kailanman, hindi namin ipinaramdam sa inyo mga sinasabi mo. Ikaw at ang ama mo ang naghahangad na maging pinuno ng angkan. Kaya nilalason mong isip ng mga kalahi mo upang maghimagsik at sumalungat sa nais naming mamuhay tayo bilang tao at talikuran ng pagiging aswang. Umanda kayo mga apo. Pinapapaligiran tayo ng mga aswang. Patalasin ninyo ang inyong mga pakiramdam. Hindi nyo na kailangan sabihin yan, Lolo. Handa kami. Ano pat naging sundalo ako? Mararahas kayong lahat! Mga hayok kayo sa dugo! Pumapatay kayo ng mga inosente kaya tayo kinatatakutan, nilalayuan, at isinusumpa ng mga tao! Bigyan natin ng solusyon ang lahat ng ito. Noon, gusto kong makasal sa'yo. Pero ngayon, hindi na! Sawa na akong umasa sa tulong mo para maging pinuno ako. Wakasan na natin ang pagtatalong ito. Kailangan, isa na lang sa atin ang mabuhay. Punta kayo. Marami sila. Unti-unting nagbago ang anyo ni Alejandro. Humaba ang kanyang mga hita at binti. Ang kanyang buong katawan ay nabalot ng itim na buhok. Malalaking mga mata at ngusong parang sa aso. Matutulis ang mga ngipin at may mahabang pangil. Ang dila niya ay mahabang may biyak sa gitna na parang bayawak. Totoo nga ang nakikita ko. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at matulis. Nang libutin ko ng tingin ng paligid ay maraming kagaya ni Alejandro na anumang sandali ay susugod. Ngunit nakahanda rin ang mga kinari para silang mga parol na nakasabit sa itaas ng puno. Kinari! Asalto! Pagi! Pagi ang gamitin ninyo! Sugod! Ikaw hangal na gabunan! Akong harapin mo! Ang bilis mong umiiwas sa hagupit! Hindi mo na ako maisan ngayon! Ungas ka! Sa puso daw patamaan, kuya. O kaya sa ulo. Wala tayo ititinang buhay! Ubusin sila! Saluhin mo ang mga bala ko! Tinamaan ko si Alejandro, kuya. Lolo, bumagsak siya. Ayos! Bago ka pa makatayo, saluhin mo tong hagupit ko! Nasalo niya ang buntot, pagi. Kuya, paano? Hindi ang katulad ninyo lang ang makapapatay sa akin! Akmang tatayo bigla si Alejandro, Sir Marvin. Nakabawi agad siya sa tama ng bala mula sa akin at sa hagupit ng buntot pagi mula kay Kuya Jaime. Parang desperado na ang aswang ng mga sandaling yun kaya hindi na niya iniinda ang sakit na dulot ng mga pag-atake namin. Sandali akong napaatras mula sa kinatatayuan ko pero hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa buntot pagi at sa baril at muli iyong iniumang sa kanya. Pero bago ko pa magawa yun, nakita kong nauna nang lumapit sa kanya si Lolo Arcadio. Maingat, tahimik. Walang tunog ang mga yabag. Walang kamalay-malay si Alejandro na naglalakad na ang lolo namin papalapit sa kanyang likuran. At nang maramdaman niya ang presensya nito, huli na ang lahat. Heto ng katapusan mo, kabunan! Paano? Hindi! Kuya, si Alejandro.
Patay na siya. Pinugot ni Lolo ang ulo niya. Angelica, patay na ang pinuno nila. Ipasiyasat mo ang buong paligid at ipunin ang mga natitirang gabunan. Pagkatapos ay susunugin natin silang lahat. Opo, mga Arkadio. Gulat na gulat pa rin ako sa mga nangyari. Hindi ko maiwasang humanga kay Lolo sa nakita kong galing niya sa paghawak ng itak. Napakabilis niyang napatay si Alejandro. Sa isang iglap ay nagkalat ang mga nasawing gabunan, Sir Marvin. Nang maipon sila ay nagtipon ang mga kinari at pinalibutan namin sila. Sinabuyan nila ng asin ang mga wala ng buhay na gabunan at nagsimula silang matupok at maging abo. Pero hindi pa doon nagtatapos. Alam ni Ate Angelica na may mga naiwang pang pamilya ang mga gabunan. Kaya nagpasya siyang hikayatin ng pamilya ng mga gabunan na muling magbalik loob kasama nila. Sandali muna kaming nagpahinga para makabawi kami ng lakas. Pagkatapos ay sama-sama kaming umakyat sa itaas ng burol upang makaharap ang mga ito. Ngunit nabigla kami nang makita naming nakahanda na rin pala ang mga naiwang gabunan. Sarado ang utak nila sa gustong mangyari ni Ate Angelica. Kapayapaan ang nais ko. Magbalik loob kayo sa angkan. Mamuhay tayo ng payapa. At itigil niyong pamiminsala sa mga tao. Hindi tayo mga hayop upang uminom ng dugo at kumain ng puso nila. Huwag nating panindigan ang pagiging halimaw. Mukhang wala silang pakialam sa sinasabi mo, Angelica. Saradong kanilang isip. Buo ng desisyon nilang labanan at makipag-ubusan ng lahi sa inyo. Ayaw pala ng mga ito ng tahimik na buhay Ayaw nga. Ayaw nilang maging payapang lugar na ito. Kung ganon, harapin niyo ang sentensya para sa tumatanggi sa kapayapaan. Sige! Ibibigay ko ang pinaghandaan niyo! Lipunin silang lahat! Mukhang magiging madugo to, kuya. Kailangan lahat ng masusugatan natin ng buntot pagi. Masabuyan agad ang asin. Nahaharap kami sa mas maraming kalaban, Sir Marvin. Nagulat ako nang makita ko si Angelica na inunat ang kanyang dalawang kamay at lumabas mula sa kanyang mga daliri ang mahahabang kuko. Ang kanyang buhok ay naging puti at may sariling buhay na humaba ng halos sumayad sa lupa. Nang ibigay niya ang hudyat upang sumalakay, parang mga asong nagpulasa ng kalaban. Bawat gabunan na bumagsak ay kumikisay dahil pugot ang ulo nila sa talas ng mga kuko ni Ate Angelica. Si Angelica ang pinupunteriya nila. Jaime! Sonny! Sa Angelica, tulungan ninyo! Ang dami nila! Sugod, mga kinari! Sugod! Dahil sa pangalawang hudyat na yon ni Ate Angelica, biglang naglabasan ang marami pang mga kalahi niya. Nakakagulat kung saan sila nagmula, Sir Marvin. Parang mga langgam na mas mabilis ang kanilang mga kilos. Karamihan sa kanila ay mga babae na kaanyo ni Ate Angelica. Ang mga buhok nila ay kayang sakalin ang mga kalaban habang ang mga kuko nila ay bumabaon sa dibdib upang alisin ang puso. Pasikat ng araw. Diyos ko, salamat po. At natapos din ang labang ito. Oo, kuya. Pero, anong gagawin natin sa mga to? Dahil sa mga sugat nilang tinamo, kapag nalagyan sila ng asin, masusunog na sila. Wala bang nasaktan sa inyo? Jaime, Sunny, Lolo, ayos lang kayo? Okay lang kami. Ikaw, hindi ka ba nasaktan? Ako, hindi ako okay, ate. Ha? Bakit may tama ka ba? Nakagat ka nila? Hindi ako nakagat. Wala akong tama. Oy, na paano ka?
Bakit hindi ka okay? Nagugutom na ako eh. Nakakaubos lakas kasi yung mga nangyari. Pinakaba mo naman ako eh. Hindi pa naman ako sanay kabahan. Masanay ka na sa bunso namin, Angelica. Mahamog ang umagang yon, Sir Marvin. Sobrang pagod na nakakatuyunan lalamunan ang nararamdaman ko. Bawat tirahan ng mga gabunan ay ipinasunog ni Ate Angelica. Siniguro nilang walang natira kahit isa. Nagmistulang wildfire na tumutupok sa mga kabahayan ang bahaging ito ng pulo. Nagsimulang masunog ang mga nasawing gabunan nang tuluyang sumikat ang araw. Sama-samang bumalik ang mga kinari sa kanilang mga bahay. Pagbalik namin, muling nagtipo ng mga kinari sa labas ng bahay ni Ate Angelica. Bawat pamilyang dumating ay merong dalang pagkain na ihahain sa dulang nila. Sunny, pwede mo ba akong tulungan na kumuha ng may daragdag na karne para mailuto? Marami kasi tayo eh, baka kapusin to. Oh, sige. Saan ba tayo kukuha, ate? Huwag mo sabihin maghahanap tayo ng mabibiktima. Diba, di kayo kumakain ng tao? Hindi, sira ka talaga. Maraming karne dyan sa pugon. Ha? Ito lang naman pala sa likuran ko. Akala ko naman kung saan pa kukuha. Kaya naman pala maangot dito eh. Imbakang pala ng karnito. Buksan mo na yan. Hindi ka naman mapapaso dyan dahil usok lang pumapasok dyan. Wow! Ang dami palang tapa dito. Oh. Paborito ni na mama at papa, ang tapa. Lalo na't sa umaga, masarap to. Hayaan mo, kapag uuwi ka na, magpapadala ako para kila tita tito. Kaya pala hindi naiinip sa yung kuya mo eh. Masaya kang kausap. Ayoko kasi na malungkot. Kaya kailangan may konting pagpapatawa din. Masyadong malala yung mga nangyari sa atin. Buti nga at nakakangiti ka na ngayon, ate. Pero maiba ako. Ganito pala kayo mag-imbak ng karne dito, ano? Oo. Wala kasi kami mga gamit na kagaya ng gamit nyo na pwedeng manatiling sariwa ang karne. Kapag nakatay ng baboy yung usa o kaya kalabaw, tinutuhog lang namin sa kawayan tapos isasanansan kagaya nito para pausukan hanggang matiktik ang katas ng karne. Pero minsan binibilad din sa araw kapag magandang init. Yung mga gamunan kaya, ganito rin ang ginagawa sa mga puso at atay ng mga nabibiktima nila? Ginagawang tapa? Ako, ikaw talaga oo. Huwag mo na isipin yun. Baka mawalan ka na ng ganas sa pagkain. Tara na nga. Normal din palang kausap ang mga aswang kapag sila ay tinatrato rin ng normal. Yung pareho lang na pagtrato natin sa ating sarili. Iyon ang napagtanto ko habang kausap ko si Ate Angelica ng mga sandaling yun. Napagtanto ko rin na para tuloy silang mga sinaunang tao bago pa ang mga kolonisasyon dito sa bansa. May raha o datu na pinuno ng tribo. May mga bantay sa tirahan ng maharlika na wala namang sahod kundi pagkain lamang. Ngunit tapat sa kanilang pinaglilingkuran. Ayon kay Ate Angelica, malayo ang paaralan doon sa pulo. Kaya ang mga bata ay hindi marunong bumasa at sumulat. Noong ang ama pa niya ang namumuno sa kanila ay siya ang nagsisilbing guro para sa mga bata. Nang mahati ang kanila ay sinunog ng mga gabunan ang kanilang bahay-aralan. Kaya ang mga bata ay nanatili lamang sa kanilang mga bahay. Dahil sa pag-uusap naming yon ni Ate Angelica, naisip kong baka iyon na siguro ang pagkakataon kong magamit ang natapos kong kurso, Sir Marvin. Graduate ako ng kursong Bachelor of Science in Elementary Education bago ako pumasok sa military. At least napagbigyan ko ang hiling ni Mama na magkaroon ng anak na guro. Ito ang nakikita kong pagkakataon para makatulong ako sa ganitong komunidad. Putol-putulin na natin ang mga dahon ng ganitong kalapad. Ayan, ganyan. Tapos, gagawa tayo ng mga barbecue stick na medyo mataba.
pansulat ng mga bata. Sige, magpapagawa ako sa mga kasama natin dito. Salamat sa malasakit mo, Sunny. Wala pa naman, Ate Angelica. Pasasalamat ko na rin ito. Nabububuti kayong nilalang at hindi nananakit ng iba. Ito nga palang mga ganito. Ang gagamitin natin bilang sulatan ng mga bata. Oh, aanhin niyo namang dalawa ang mga yan. Gusto kong turuan yung mga bata dito. Kahit yung mga basic knowledge lang, kuya. Kung paano magbasa at magsulat. Para magawa nilang panindigan ang kagustuhan nilang mabuhay ng normal. Wow, okay yan, Sunny ah. Pagbutihin mo ha. Tama. Yan naman talagang propesyon mo. Yes, sir. Sa ganitong paraan man lang, makatulong ako dito sa komunidad nila. Tinipon ni ate ang mga bata sa silong ng kanyang bahay. Nagulat ako sa dami nila dahil iilan lamang ang mga bahay na nakikita ko sa paligid. Nawala sa isip ko na marami nga palang nakatira sa kanila sa itaas ng puno. Ipinakilala ako ni ate sa mga bata habang ang mga magulang naman nila ay nanonood sa mga gagawin namin. Habang nagtuturo ako, kausap naman ni Ate Angelica at Kuya ang mga magulang ng mga batang nag-aaral. Nakikita ko ang excitement sa mga bata na matuto, pero parang mas excited ang mga magulang na nanonood sa akin. Dahil natural naman ako magpatawa, hindi naging boring ang session na yon. 3 oras ang itinagal ng klase hanggang sa sumapit na ang tanghalian. Nakakaawa naman ang mga bata dito. Oh. Napakalayo naman kasi ng lugar na ito sa kabayanan. Nasaan kaya sila, kuya at lolo? Nagugutom ka na ba, Sunny? Ikaw pala, ate. Pasensya ka na. Nagulat ba kita? Di naman ako dating magugulatin. Pero nang dumating ako dito, sa probinsya nyo, oo na. Lalo pat palagi akong gutom. Nasaan na nga pala sila, kuya at lolo? Nagpunta sila sa bayan. Kanina pa nung nagtuturo ka. Maya-maya nandito na sila. Pasensya ka na sa mga pagkain dito, ha? Puro karne ng hayop ang madali sa pagkain namin. Okay lang. Naintindihan ko naman eh. Hindi bale. Baka bumili sila ng tinapay dun sa bayan. Kumain na tayo. May tapa ako niluto at saka nilagang kamote at mais. Sige. Nagugutom na talaga ako. Magandang kapaligiran dito, Sir Marvin. Sariwa ang hangin, may malawak na kapatagan sa pagitan ng mga bundok. Malawak din ang lupain na merong mga tanim na mangga. Nagtatanim din sila ng mga mais at kamote. May mga saging at mga gulay. Dahil kumakain din sila ng mga pagkain na gaya natin. Hindi gaya ng mga gabunan. Malawak ang gubat at may sapang malinaw ang tubig. Ayon kay Ate Angelica, sa sapa sila naglalaban ng damit at doon na rin sila naliligo. Pero ano ang kinabukasan ng mga nakatira dito? Malayo sa kabayanan. Kapag hindi nagkaroon ng paaralan o kaya transportasyon upang maihatid ang mga kabataan sa pinakamalapit na bayan na may paaralan, anong bukas ang naghihintay sa kanila? Doon pala sa itaas ng puno nakatira ang karamihan. Malamang masarap tumira dyan. Dahil pag naka-aircon sa lakas ng hangin. Ay, oo. Ang mga pamilyang may mga anak na ay sa itas ko'y natasang tumira para ligtas sa mga gabunan. Kapag nanganak ng isang babaeng kinari, umihina siya at kailangan niya magpahinga ng matagal para mabawi ang lakas. Kaya pala. Ayan oh. Si kuya. Bakit nag-iisa lang? Nasaan si lolo? Sunny, hindi yan ang kuya mo. Hindi siya babalik dito nang nag-iisa at masyadong maaga para makabalik siya dito. Pero kamukhang-kamukha niya si kuya, ate oh. Ibang amoy ng nilalang na yan, Sunny. Sigurado ko hindi si Jaime yan. Kung hindi yan si kuya, ibig sabihin aswang yan. Gaya ng nakita ko sa bayan. Mabuti na lang at lagi nakasuksok sa likod ko itong puntot pagi ni Lolo Arcadio.
Kumalma lang tayo, Sunny. Huwag kang kikilos ng padalos-dalos. Maraming bata sa paligid. Ilayo mo sila rito ng tahimik. Pero paano ka, ate? Ayos lang ako. Sige na. Babalik agad ako. Bakit ikaw lang nandito, Angelica? Nasaan ang iba? Sinong ibang hinahanap mo, Gabunan? Ha? Anong sinasabi mo? Bistado ka na! Hindi ikaw ang kuya ko! Mukhang hindi rin naman pala kayo mabilis linlangin. Lalong-lalo ka na, Angelica. Pero kailangan pa rin kitang isama. Lulumpuhin muna kita bago mo maisama siya! Masyado kang mayabang! Akma sana akong susuguri ng aswang Sir Marvil, pero mabilis ang naging kilos ni Ate Angelica at sa isang iglap ay nahiwa niya agad ang leeg nito gamit ang kanyang kuko. Mabilis pa sa 4:00 ang naging paglipad ng napugot na ulo ng aswang na gumagaya sa anyo ni Kuya Jaime. Sunny! Ano ka ba? Biglang-bigla ka na lang sumusugod. Ano, ayos ka lang ba? Kaya ko naman sarili ko, ate. Inaalala ko lang na baka makuha ka niya. Grabe, ang bilis mong napatay ang kalaban. Kailangan talagang bilisan ng kilos bago ka pa niya mapinsala. Kita mo? Nakalabas na mga kuko niya. Sasakbalin ka niya kung hindi ko siya inunahan. Akala ko na ubus na ang mga gabunan. Akala ko ay tahimik na ang pulo. Mayroong nakatakas sa kanila at mas mapanganib ngayon dahil sa kakayahan nilang kopyahin ang kahit sino, madali silang makakapanlin lang. Tumawag si Ate Angelica ng pulong Sir Marvin. Ipinaalam niya sa lahat ang nangyari at nagbigay ng babala sa lahat na maging alerto sa pwedeng mangyari sa mga susunod na oras o araw pa. Muling nanumbalik ang mga bantay sa paligid upang protektahan ang angkan. Si Boyo kanan din lang sa atin. Kanang kamay siya ni Alejandro. Sigurado ako may mga kasama pa siyang iba. Akala ko ubus na sila, ate. May nakatakas pa pala. Akala ko din. Akala ko nga makakapagsimula na kami dito ng tahimik. Tuso talaga sila. Sila kuya kaya. Sana'y hindi sila nasundan sa bayan ng mga kasama ng mga aswang na yan. Matalas ang pakiramdam at pangamoy ni Lolo. Isa pa, may kasama rin silang kinani. Hindi magpapabaya mga yun na isa man sa kanila'y mapahamak. Haya na sila. Sari, ang kuya mo haya na. Nawala ang mga iniisip kong pwedeng mangyari nang makita ko si Kuya Sir Marvin. Habang papalapit ang kariton na sinasakyan nila, gusto kong salubungin sila pero pinigil ko ang sarili ko at hinintay na lang silang makalapit kahit na nag-aalala talaga ako sa kanila. Ayaw mo na ba nasalubungin ang kuya mo? Akala ko ba kanina ka pa naiinip sa kuya mo? Iintay ko na lang dito. Baka kasi magalit yun eh. Tingin pang para akong paslit. Oh, anong nangyari dyan? Hindi maipintang mukha. Kuya, Jaime? Bakit may dugo ka sa dibdib? May nangyari ba? dugo. Bakit? Anong nangyari sa'yo, kuya? Pumasok muna tayo sa loob. At doon ako magpapaliwanag. Sumunod ako kay Kuya nang pumasok siya sa loob ng bahay. Nakita kong bigla siyang naghubad ng pang-itaas at doon ay tumambad sa akin ng 3 mahahabang sugat na gawa ng kalmot nang mapalaban sila sa bayan. Ayon kay Kuya Jaime, sinalubong sila ng aswang na gumaya rin sa mukha ko sa loob ng palengke. Nilinlang daw siya nito papunta sa isang paradahan ng jeep. Mabilis siyang sumunod sa kamukha ko. Ang paradahan na sinasabi nito ay tambakan ng mga sasakyang luma at garahe ng mga jeep na naghihintay ng kanilang oras ng biyahe. Tahimik ang paligid na nagbigay ng babala kay Kuya. Matalas ang mga mata ni Kuya dahil sanay siyang humabol sa mga kriminal sa Cavite, lalo na nang madestino siya sa Maynila. Kahit nga sa masisikip na iskinita ay sanay siyang pumasok at lumabas.
Kaibahan lang ng mga ito, meron silang pambihirang lakas. Doon sila sa lugar na iyon napalaban. Kaya nagtamo si kuya ng mga kalmot pero nagawa nilang patayin ng mga tumambang sa kanila. Nalilito ko sa mga nangyayari dito, Angelica. Sa pagkakaalam ko, ang mga aswang na nakatira dito ay mga asbong gaya ng lolo mo at mga kinari na kagaya naman ng iyong lola. Anong nagkaroon ng mga gamunan dito? Ang mga gabunan po dito ay dayo nun matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay Lolo, noon ay hindi sila ganito na agresibo. Pero sa bawat henerasyon na nagdadaan, ay nais nilang silang magkaroon ng kapangyarihang mamuno, gaya po ng tusong si Alejandro. Lolo, ano pong kaibahan ng mga nabanggit mong aswang? Ang mga asbo ay umiinom ng dugo at kumakain ng laman, puso at atay ng tao. Samantalang ang mga kinari naman ay mga diwatang nagiging aswang na kung tawagin ay magdurugo. Sila man ay sumisipsip ng dugo, ngunit marami sa kanila ay hindi. Ang mga gabunan naman ay may kakayanan na gayahin o kopyahin ang imahe ng kahit na sino. Sila ang mga aswang na nagtataglay ng lakas na kahit may araw ay nakapagpapalit ng anyo at umaatake. Anong gagawin natin sa aswang na ito? Susunugin sila upang maging mabala sa mga kauri nila. Sigurado akong meron tayong magiging saksi. Dahil ramdam kong may mga kasapi pa silang nagkukubli sa paligid. Pwedeng hindi natin sila napapansin. Pwede rin silang maging anyo ng anumang hayop. Ngunit ibon ang madalas nilang gayahin. Ang uwak. Tama si Lolo. Uwak ang mga saksi noong oras na sinusunog ang dalawang aswang. Mga uwak na dumapo sa mga puno at sabay-sabay na humuhuni. Pumapagaspas ang kanilang mga pakpak na parang gustong pigilin na ang apoy. Habang sinusunog ang dalawang aswang na nahuli namin noong araw na yon, hinagisa ni Lolo Arcadio ng asin ng mga ito, dahilan upang mas mabilis silang maging abo. Pagkatapos naming gawin yon, nagpasya na kaming mag-usap-usap kung paano namin mapapanatiling ligtas ang baryo. Bumuo kami ng grupo ng gabing yon, kasama ang mga kalalakihan. Magkakaroon ng palitan ng bantay kada 8 oras. Magdadagdag ng bilang ng mga bantay sa bawat lagusan ng pulo upang makasigurong wala nang makakapasok na hindi nila kauri. Bawat grupo ng mga bantay ay alam kung sino ang nasa ibang lagusan para mahuli kaagad ang sino mang mangongopya ng muka. Mabilis lang din naman nilang maaamoy ang ibang lahi, kaya walang problema kahit magpalit o manggaya pa ng muka ang mga ito. Magandang naisip mong paraan, Sunny. Salamat. At salamat din sa mga tinapay na binahagi mo sa amin, ha? Kahit na binili yun ng kuya mo para sa'yo. Masarap talaga mamili ng tinapay si Kuya, ate. Garantisado. Natutuwa ako sa inyong magkapatid. Halos wala pa rin kayong ipinagbago. Malapit pa rin kayo sa isa't isa. Akalain mong yung mga tinapay na yan ang unang hinanap ni Jaime sa palengke kanina. Paborito daw ito ng bunso niya. Sobrahan nga po yata ang pagmamahal ko dyan sa kapatid kong yan Lolo. Para akong tatay niya Kapag dumarating yan galing sa destino, sa kwarto ko makikitulog. Parang batang paslit na nakayakap na halos hindi na ako makahinga. Kaya nga po ngayong nagkasawa na si Kuya, sa kanya ako titira. Maloko ka talaga, oh. Tanungin mo si Angelica kung papayag siya na makitira ka. Oh, paano na ngayon yan? Ayaw yata ng ate mong makulit na malambing at matalino pero matakaw na sundalong kasama sa bahay. Baka magtampo si Sunny, Jaime. Siyempre, mahal na asawa ko, mahal ko din. Hindi na kailangan bulahin niyo pa ako, no? Siyempre, biro lang yun. Ang totoo niyan, bukas na bukas din. Uuwi na kami ni Lolo.
Nakakatuwang nagkakabiruan pa kami sa kabila ng mga nangyayari na mahirap paniwalaan, Sir Marville. Ang totoo ay nalulungkot ako noon. Iniisip ko na malalayo na ako sa kapatid ko na siyang matalik ko ring kaibigan. Alam kong hindi maiiwan ni Angelica ang lugar na ito dahil siya ang namumuno dito. Ayoko ring marinig mula kay Kuya Jaime na dito na siya maninirahan at iiwan na niya ang sinumpaang tungkulin sa bayan bilang pulis. Pero ramdam kong mahal niya si Ate Angelica at kaya niyang tumira dito basta kasama ang babaeng mahal niya. Hindi ako sanay sumalungat sa mga sinasabi ni Kuya Sir Marville. Matalino siya at mataas ang respeto ko sa kanya. Kaya nang kausapin niya ako, pagkatapos naming makipagpulong sa mga bantay, hindi na ako nagulat sa kanyang sinabi. Dito siya mamamalagi sa pulo kasama ni Ate Angelica. Gusto nilang baguhin ang pulo at gawing bukas na baryo para sa sino man na gustong magpunta doon. Bagong lugar na magiging kawili-wiling puntahan at hindi kinatatakutan. Masayang hapunan ang aming pinagsaluhan ng gabing yun dahil kinabukasan nga ay uuwi na kami ni Lolo sa bayan. Ako naman ay babalik na rin sa Cavite upang tuparin na rin ang pagkadistino ko sa Apayao. Nang gabing yon ay nagpaalam kami ni Lolo sa lahat. Malungkot man, pero naging panatag na rin ang dibdib namin dahil alam naming mas ligtas na sila ngayong halos ubus na ang mga kalaban. Sunny, hindi ka ba nagagalit sa akin? Di bakit naman ako magagalit sa taong nagligtas at naghintay ng matagal sa kuya ko? Kasi baka isipin mo, inagaw ko sa inyo kuya mo. Di naman. Ang kinagagalit ko lang, late ako sa balita. Wala akong alam. Masyadong inilihim ni kuya sa akin ang tungkol sa inyo eh. Pero okay na. Alam kong mahal mo naman ang kuya ko. Ganun din naman siya sa iyo eh. Kapag payapa ng lahat dito, kami ng kuya mong luluwas, dadalaw kami sa inyo. Iyakap mo ako kay mama at papa. Ano ba naman to? Magpapaiyak ka pa naman eh. Bukas sa madaling araw, ihatid namin kayo sa bayan. Sasama yata si Lolo Arcadio sa'yo paluwas at miss na daw niyang mama mo. Sige na, matulog na tayo. Naghihilik na yata ang kuya mo eh. Sige ate. Good night. Kinabukasan lumuwas na nga kami ni Lolo pabayan. Isang araw lang kaming nanatili doon sa bahay niya at agad din kaming nag-book ng tiket sa barko papuntang Maynila. Noong nakasakay na kami ni Lolo Arcadio sa bus patungong Bacolod, hindi ko alam kung namamalikmata ako nang makita ko si Alejandro na siyang konduktor ng bus. Muntik ko na itong matutukan ng baril. Mabuti na lamang at napigil ako ni Lolo bago ko pa nakuha sa bag ko ang baril ko. Hindi naman pala si Alejandro ang nakita ko. Nagkaroon ako ng kaunting halusinasyon pagkatapos ng lahat ng nangyari, pero pinilit ko naman yung kayanin. Samantala, tuluyan ng naglaho ang binatang pulis na nagbakasyon sa Negros, Sir Marville, dahil hindi na bumalik sa Cavite si Kuya Jaime. Nag-request siyang malipat ng Negros at doon na nga nanirahan kasama ang asawa niya. Nagkaroon sila ng 3 anak na lalaki at 1 babae. Ang dating pulo, ngayon ay mas kilala na sa ibang pangalan na bagamat medyo liblib pa rin, ay mas napupuntahan na ng iba. Nabigyan din sila ng paaralan doon. Sementado na rin ang kalsada at meron na ring street lights. Sa ngayon ay retirado na din si Kuya Jaime at ang mga anak nila ay mga professional na. Kung tatanungin nyo naman ako tungkol sa mga aswang na kalahi nila, sa totoo lang ay hindi ko na yun naiisip dahil namumuhay naman sila bilang mga tunay na tao. Ang mga karanasan ko kasama si Kuya Jaime ay hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon ay humahanga pa rin ako sa pag-iibigan ni na Kuya. Sila ang nagpatunay na hindi hadlang ang pagitan ng magkabilang mundo upang tuparin ang mga pangako. Maraming salamat po Sir Marville sa pagkakataong
maibahagi ko ang karanasang mahirap kalimutan tungkol sa mga aswang. Muli ay ako po si Sunny. Hanggang dito na lamang po. Isang kakaiba at medyo hindi pangkaraniwang karanasan ang ibinahagi sa atin ngayon ng ating letter sender, mga kasityo. Pero nakakatuwang malaman na meron pa pala talagang mga aswang na naninirahan kasama natin na nabubuhay na parang mga normal lang din. Nagmamahal, nagpoprotekta sa isa't isa, nabubuhay ng masaya at payapa. Kung ganun lang sana lahat, baka mas maging maganda ang takbo ng mundo. Kaya naman salamat sa iyo, sender, sa pagbabahagi mo sa amin ng karanasan mong ito. Hanggang sa susunod po nating episode, mga kasityo,